Ang kalangitan sa ibabaw ng American Pacific Northwest ay nagliliyab. Eksaktong alas 5 ng umaga at 9 na minuto, tatlong high-altitude EMP ang sumira sa mga satellite. Namatay ang power grid ng West Coast. Nawalan ng signal ang mga teleponyo. Ang mga smart car ay mahal na tipak ng bakal na lang ngayon. Simula pa lang ito, darating pa ang tunay na bangungot. 12 ng cruise missile ang rumaragasa sa Puget Sound. Tinarget ang mga paliparan, data center at power substation. Umugong mula sa Pasipiko ang mga kumpol ng drone, ginugulo ang radar at tiyak na tinutukoy ang mga target. Habang nabibigla ang Seattle, sabay-sabay umatake ang mga nakapuslit na komandong Ruso sa mga pantalan at infrastruktura. Matagal na silang nakapwesto, linggo o buwan na, nagpapanggap na manggagawa sa pantalan. Sumali ang mga puwersang amphibyo ng China sa pag-atake, nagbaba ng sundalo at mga nakabaluting sasakyan mula sa binagong kargamentong barko. Ipinadala ang live na kuha mula sa mga surveillance balloon sa taas ng labanan sa buong Pasipiko. Nangyari na ang di inaasahan, tinamaan na ang sariling bayan. Araw 0, 4:30 ng umaga Eastern Standard Time. Nagsimula ito na parang karaniwang umaga. Ang mga operator sa North American Aerospace Defense Command, NORAD, ay ginagawa ang kanilang mga tungkulin. May nakakita ng mahihinang marka sa radar screen na nagbabantay sa Pasipiko. Ilang sandali pa, namataan ng mga infrared satellite ng US ang matitinding kislap ng init, tanda ng paglulunsad ng mga misil. Nag-uunahan ang mga computer tukuyin ito at agad lumabas ang sagot. Mga cruise missile at short-range ballistic missile. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang buong alon. Lahat sila papunta sa kontinental na Estados Unidos. Walang misil na inilunsad mula sa kalabang teritoryo. Galing ang mga ito sa mga submarinok nagtatago sa Pasipiko at mga barkong kargamento na nagpapanggap bilang mga sibilyang sasakyang dagat sa pandaigdigang katubigan. Walang nakaunawa na hindi lang ito simpleng pag-atake ng mga misil. Ito ang unang hakbang ng malawakang, magkakaugnay na pagsalakay ng Ruso-Chino na tinatarget ang Seattle. Mas ambisyoso pa ang layunin kaysa sa simpleng pagwasak. Balak nilang sakupin ang teritoryo. Gusto nilang mapaalis ang US Navy para makapagtatag ng base at magkaroon ng dominasyon sa dagat. Kung magtagumpay sila sa paglapag, makakapagtayo sila ng forward base sa US. Kumakalat ang alarma sa NORAD. Maingay sa Cheyenne Mountains Ops Center dahil sa mga alarma at magulong aktibidad. Hindi ito drill, tumutunog na ang secure na teleponyo. Lumuba ang trapiko sa mga encrypted na network. Sa 1,600 milya mula Washington DC, nagising sa gulat ang presidente. Sa loob ng ilang minuto, inilipat na siya ng mga ahente ng Secret Service papunta sa isang secure na bunker. Binibigyan siya ng ulat ng mga aides sa bawat hakbang. Mabilis ang mga pangyayari. Patuloy na nagbabago ang sitwasyon. Ang tanging alam ng lahat ay inaatake ang Amerika. Makalipas lang ang 7 minuto, nagsimula na agad ang tugon. Nagmadaling kumilos ang mga unit ng Air Force at Air National Guard sa buong bansa sa ilalim ng Operation Noble Eagle. Mula ika-11 ng Setyembre, misyon ng Homeland Air Defense ang protektahan ng himpapawid ng Amerika. Sa Fort Worth, 2 F-16 ang lumipad sa runway sa umaga bago pa magising ang kanilang mga piloto. Sa buong Estados Unidos, mula Massachusetts hanggang Hawaii, ang mga ready alert jets tulad ng F-15 Eagles, F-22 Raptors at F-A-18 ng Navy ay agad lumilipad ilang minuto lang matapos ang babala. Ang radar controller ay nagtuturo ng mga target habang mabilis silang lumalapit sa banta. Simple ang misyon, wasakin ang paparating na misil at bantayan ang mga susunod. Kasabay nito, pinatitigil ng NORAD at FAA ang lahat ng sibilyang paglipad. Hakbang ito na hindi nakita mula Siyam 11, ngunit na yon para linisin ang himpapawid bago ang labanan, hindi para sa kaligtasan matapos ang atake. Alas 4:45 ng umaga nagsisimula nang dumating ang mga misil. Sa baybayin ng Amerika, sunod-sunod na nagpapakawala ng interceptor ang mga Aegis destroyer para pabagsakin ang mga banta bago makarating sa lupa. Sa Florida, isang Patriot battery na nagbabantay sa MacDill Air Force Base ang naglock sa mababang lumilipad na cruise missile. Makalipas ang ilang segundo, sumiklab ang isang napakalaking bolang apoy sa himpapawid sa ibabaw ng Tampa Bay. Ngunit hindi lahat napigilan, lalo na sa West Coast na matindi ang atake. Tinamaan ng cruise missile ang early warning radar sa Northern California, pinapabulag ang bahagi ng defense network sa critical na oras. Sa Hilaga, ilang ulit tinamaan ang Joint Base Lewis McChord malapit sa Tacoma, Washington. Nasira ang mga runway kaya natigil ang operasyon ng eroplano. Tinarget ng precision strike ang pantalan ng Seattle, nagdulot ng malakas na pagyanig sa baybayin. Makalipas ang ilang minuto, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Ilima Corridor sa timog ng downtown.
Bumagsak ang isang overpass sa freeway, dahilan para tumigil ang isa sa pinakamahalagang daanan ng transportasyon sa reyon. Ngunit bahagi lamang ng pag-atake ang mga misil. Habang nagmamadali ang emergency crew na rumespond, lumitaw ang isa pang banta. Nagsimulang bumaba ang mga grupo ng drone sa lungsod, hindi sa mga base militar ang target. Ang mga ito ay mga sentro ng komunikasyon at mga sentro ng emergency response. Sila ang mga pangunahing bahagi ng infrastruktura na nagdudugtong sa lungsod. Sa pagtatapos ng unang bugso, halos 40 misil ng kalaban ang tumama sa lupa ng US at nagdulot ng malaking pinsala. Nasusunog ang oil refinery, bulag ang radar system at hirap na ang communication network. Pero nabigo ang estratehikong sorpresa. Sugatan ang Estados Unidos, ngunit hindi naparalisa at gumagana pa rin ang mga pangunahing pasilidad militar. Aktibo pa rin ang command at control network, ngunit may mga eroplano na sempapawid at kumikilos na ang mga puwersa. Sa bawat minutong lumilipas, mas nagiging malinaw sa mga commander kung ano ang kanilang kinakaharap. Handa na ang Amerika na gumante. Araw ng 5:30 ng umaga Eastern Standard. Habang lumilinaw ang lawak ng pag-atake, naililipat ang kontrol sa US Northern Command. Sa punong himpilan sa Colorado Springs, nagsimulang magkoordina ang mga commander para sa pinakamalaking operasyong pandepensa sa sariling lupain sa makabagong kasaysayan ng Amerika. Pagkatapos ay dumating ang utos na hindi pa naririnig ng Amerikanong opisyal militar sa totoong buhay, DEFCON 1. Ito ang pinakamataas na antas ng kahandaan militar, ang huling antas sa hagdan ng paglala. Nagpaikot ng fighter jet sa mga estratehikong lugar at nagpatrolya ng Combat Air Patrol sa Washington DC at New York. May mga nagbabantay sa NORAD, Silicon Valley Tech Centers at Midwest Nuclear Missile Fields. Pero ang tunay na labanan ay nasa Pacific Northwest. Kaunti lang ang puwersang makakapigil sa pananakop. Maka-unit ng ikapitong Infantry Division, Air Force personnel sa Joint Base Lewis McChord at piling koponan ng Army Special Forces. Sinuportahan sila ng mga eroplano mula sa kalapit na Naval Air Stations. Sa ngayon, sila lang ang tanging depensa at napakataas ng nakataya. Nakumpirma ang kinatatakutan ng Amerika, lumapag na ang tropang Chino at Ruso sa Elliott Bay, Seattle. Bumababa na ang mga amphibious armored vehicles mula sa binagong cargo ship habang pinoprotektahan ng mga drone at missile. Sinabotaheng mga tulay at daungan ng Russian Spetsnaz kaya lalong siksikan ang transportasyon. Sa laot, tumitindi rin ang banta. Ang task force ng Chinese aircraft carrier ay pumasok sa silangang Pasipiko, suportado ng long-range bomber at destroyer na patimog papuntang California. Klasikong estratehiya, kagatin at hawakan, sakupin ang mahaladang urbanong sentro, putulin ang akses sa Pasipiko at gamitin ang kaguluhan para itulak ang negosasyong pagtatapos. Sana bago dumating ang buong lakas ng militar ng Amerika. Sa kanlurang baybayin, mabilis pumwesto ang Coast Guard at Navy combat ships, bumuo ng depensibong harang sa mga critical na daanan. Mula sa lokal na emerhensya, naging makakaugnay na pagsisikap sa depensang pandagat. Sa bansa, nananatiling tensyonado ang sitwasyon. Sa Fort Bragg at Fort Campbell, ang 82 at 100 at unang Airborne Division ay naka-standby sa loob ng 4 na oras. Hindi pa ipinapadala ang tropa pero hindi na sila naghihintay. Sinusuri na ang kagamitan at inihahanda ang utos para sa mabilis na pagkilos. Lahat ng antas ng militar ng US ay kasali o naghahanda makisali. Nagbigay pahayag ang Pangulo mula sa ligtas na bunker. Nag-trend sa social media ang hashtag US Under Attack at hashtag World War III. Kumalat din ang mga video ng F-22 na lumilipad sa himpapawid ng Seattle. Nagkalat ang larawan ng nasirang pantalan at infrastruktura sa mga profile at platform. Maya-maya, bumigay ang cell network. 8:08 ng umaga. Habang nagigising ang US, mas luminaw ang larawan para sa militar na intelihensya. Ang inakala nilang isang teroristang pag-atake ay isa palang koordinado, multi-domain na trans-Pacific na pananakop. Ang puwersa ng kalaban ay inilunsad mula sa submarino sa baybayin ng Alaska, mga barkong malapit sa Hawaii at mga mid-range bomber mula Kurils at Islang inaangkin ng China sa South China Sea. May diversionary assault ngayon sa DMZ kung saan 10,000 tropang North Korean ang sumusugod patimog. Lumabas sa intelihensya na ang mga naunang ehersisyo sa South China Sea at Arctic ay hindi karaniwan at pain lang pala ang mga iyon.
Bahagi iyon ng planadong sabuatan para ilayo ang US carrier group sa mainland sa critical na sandali. Habang nangyayari yon, magkakasunod na cyber attack ang sumira sa early warning network, satellite feed at nag-jam ng mga critical na komunikasyon. Dahil sa saglit na pagkabulag ng US reconnaissance, nagkaroon ng sapat na oras ang assault fleet para makalapit ng hindi namamalayan. Ang unang palatandaan ay nagpapakita ng isang koordinadong pagsusugan ng makakamping puwersa para maghasik ng kaguluhan, tangkang agawin ang Pacific at mabilis at marahas na itulak paloob ang puwersa ng Amerika. Ngunit pansamantala lang ang kanilang kalamangan. Kahit malaki ang pag-atake, matatag pa rin ng US at agad gumagana ang mga protokol para sa pagpapatuloy ng pamahalaan. Aktibo pa rin ang mga command node sa Cheyenne Mountain at Raven Rock. Nire-reroute ang secure na linya. Pagkatapos ng unang pagkabigla, pinaplano ng US ang kanilang tugon. Pagsapit ng tanghali, nakikita ng Pentagon ang mas malaking plano. Nasakop na ng kalaban ang Seattle. Batay sa galaw ng hukbong dagat, maaaring kasunod na target ang baybayin ng California o ang Alaska. Panahon na para ipakita ng US ang lakas nito. Nagmamadali ang Second Fleet para palakasin ang baybayin ng Atlantic laban sa pangalawang pag-atake. Sa Pacific Front, pinagsama ng ikatlo at ikapitong fleet ang kanilang mga unit at kagamitan para simulan ang Operation Iron Undertow. Magkakaugnay ang kampanyang ito para paalisin ang puwersa ng China at Rusya sa katubigan ng US at pigilan ang dagdag na paglapag. Humiwalay ang mga F-35 mula sa mga carrier malapit sa San Diego at lumipad pa Hilaga, habang sa ibaba, mabagal at maingat na gumalaw sa Pacific ang mga P-8 Poseidon. Ang mga ngaso ng submarino na ito ay sinusuyod ang karagatan para sa anumang hindi dapat naroon. Mas malayo pa, pinaandar na ng mga B-52 sa Barksdale at B-1 sa Ellsworth ang kanilang mga makina, handang magsagawa ng long-range standoff strikes laban sa anumang amphibious command vessels na lalapit sa baybayin. Mabilis ding tumugon sa lupa. Ang Army at Marines ay agad tumakbo patas ng baybayin para magbuo ng depensibong bilog sa paligid ng Seattle. Ginawang convoy at staging corridors ang mga interstate habang pinapalakas ng National Guard mula Washington, Oregon at Idaho ang mahalagang ruta sa likod nila. Inililikas ang mga sibilyan mula sa mga posibleng lugar ng labanan. Nagsimula na ang labanan para sa Seattle at sa ating bayan. Unang araw, huling ganitong laki ng mobilisasyon ng Amerika ay matapos ang Pearl Harbor noong 1900 at 41 kahit noon, malayo pa rin ang labanan sa karagatan. Ngayon, wala nang malayong harapan, nasakop ng Seattle at naging larangan ng digmaan ng West Coast. Ipinatad ng Pangulo ang War Powers Act at nagdeklara ng pambansang emerhensya. Agad ding inaktiba ng 50 gobernador ang kanilang Army at Air National Guard units. Halos 325,000 na sundalo ng Army National Guard at 105,000 na airmen ng Air National Guard ang nasa ilalim ng federal na serbisyo. Sila ang naging gulugod ng depensa ng bansa magdamag. Ang mga citizen soldier ang nagbabantay sa mga tulay, planta ng kuryente, sentro ng komunikasyon at gusali ng pamahalaan. Sa New York, nagbabantay ang National Guard sa likod ng sandbag positions na nakaharap sa Hudson. Sa Washington DC, dumami ang checkpoint sa paligid ng Capitol at Pentagon, kaya naging kontroladong daanan ang mga kilalang lugar. Pero sa kanluran, parang ibang mundo na talaga. Sa Portland, naging mga linya ng depensa ang mga highway. Sa Spokane, may air defense battery sa paligid ng paliparan. Mula Eugene hanggang Bellingham, protektado ang mahalagang sangandaan. Naguhukay at naghihintay ang mga tropa. Ang Seattle ay nananatiling nasusunok at tampok ng labanan sa lungsod. Ang Joint Base Lewis McChord ay malubang tinamaan at hawak pa rin ng kalaban. Nagkukumahog ang unit ng US na hawakan ang linya sa timog ng Tacoma habang katuloy ang paglikas ng mga sibilyan sa mga mapanganib na koridor dahil sa drone attacks. Lalong nagiging malinaw ang layunin ng kalaban. Maghanda, hatiin ang reinforcement at bumili ng oras para makapagtatag ng supply sa buong Pasipiko. Agad kumilos ang pamahalaang federal. Sinimula nitong kontrolin ang mga industriya sa ilalim ng Defense Production Act. Ang gasolina ay inilalaan sa mga konboy ng militar. Ang mga eroplanong sibilyan ay tinatanggalan ng gamit para gawing transportasyon. Tuloy-tuloy ang paggawa ng bala at drone sa mga pabrika buong araw. Agad ring inililipat ang mga leader sa ligtas na lugar gaya ng Cheyenne Mountain at Raven Rock. Patuloy ang pagpupulong ng Kongreso sa encrypted video links. Kita ang kanilang mga mukha sa mga screen sa ilalim ng konkretong kisame at fluorescent na ilaw. Nanatiling matatag ang pampublikong paninindigan. Sa ngayon, tumataas ang tensyon malapit sa lugar ng pag-atake. Mula San Diego hanggang Salt Lake, puno ng lumikas na sibilyan ang mga highway at evacuation center. Umaabot na sa sukdulan ang mga sistema.
Curfew na sa 48 county sa West Coast. May panic buying, nakawan at naubos agad ang paninda sa mga tindahan. Naubos ang pagkain, gasolina at mahalagang bagay. Bumabagsak na ang lipunan doon. Ikalawang araw. Ang Amerika ay bansa ng mahilig sa baril. 373 milyong mamamayan ang may-ari ng mga baril. Sa bansa, nakikipag-ugnayan ang law enforcement sa milisya at gun club para bumuo ng mabilisang unit. Mensahe, panatilihin ang depensa kung nasaan ka. Pagkatapos ng unang pagkabigla, tinutukan ng US military ang pagpapatibay ng depensa sa baybayin at hilaga ng bansa. Prioridad ang baybayin ng Pasipiko, Alaska-Aleutian Corridor kung saan sinusubukan ng Russian Patrol ang US radar coverage at Timog Kandurang hangganan na binabantayan dahil sa banta ng paglusot gamit ang mga ruta ng pagpupuslit ng mga kartel. Isinara ang Olympic Peninsula at ginawang matibay na militar na zona, milagyan ng Coastal Artillery Battery para harangan ang daan sa Puget Sound. Sumulong ang Navy SEAL at Marine Recon Team sa San Juan Islands, mililinis ang mga bitag, drop point at anumang hindi dapat lumulutang sa mga kanal sa pagitan nito. Sa baybayin, nagtatago ang mga Marines ng anti-armor na posisyon sa paligid. Ang mga bangin, overpass, tulay at malalawak na bahagi ng highway ay nagiging taguan ng mga javelin at tow. Patuloy na nagpapatrolya ang mga helicopter sa Highway 1. Mabilis at mababa ang lipad sa baybayin, nagmamasid sa sinumang magtatangkang sirain ang pangunahing depensa. Nagutos ng partial evacuation ang mga pangunahing lungsod sa West Coast. Malaking panganib ang Seattle. Samantala, naghahanda sa pinakamasama ang mga kilalang lungsod tulad ng Los Angeles, San Francisco at Anchorage. Ang ika-10 Mountain Division ay lumilipat mula New York papuntang baybayin ng Carolina habang nakaantabay ang 82 Airborne. Natutulog ang mga paratrooper habang naghihintay ng tawag para lumarga. Mahigit 250,000 sundalong nasa aktibong serbisyo ang ipinakalat sa magkabilang baybayin ng US, suportado ng daan-daang tangke at mga armored na sasakyan. Pinagugnay ng mga AWACS drone at satellite ang larawan ng labanan. Lahat ay nakapigilininga at nag-aabang. Habang nagpapatuloy ang labanan sa Seattle sa Hilaga, nagbukas ang kalaban ng ikalawang prente. Habang gumabalot ang hamog sa baybayin ng California, isang diversionaryong puwersang Amphitheus ay papalapit sa Vandenberg Space Force Base. Mabilis na dumudulas ang mga bangka sa tubig at mababang lumilipad ang mga helicopter sa ibabaw ng alon. Sinusubukan nilang hatiin ang atensyon para magdulot ng pag-aalinlangan at hanapin ang kahinaan sa kanlurang baybayin. Pero ngayon, handa na ang US na puwersa. Pinapaliwanag ng mga air defense team ang dilim sa biglaang mga guhit ng apoy. Napupuno ang langit ng mga Avengers at FIM, 72 Stinger Interceptor. May ilang helicopter na hindi na lumapag, naging bulang apoy sa ibabaw ng alon. Mas malayo pa, umiikot ang mga AC-100 at 30 gunship sa ilalim ng mahigpit na escort ng F-35 ginagawang killbox ang mga daanan bago pa man makabuo ng maayos ang landing force. Sa buhanginan, nakaabang ang 75 Ranger Regiment nagkatago sa damuhan. Pagsapit ng kalaban sa dalampasigan, sumiklab ang gulo at binomba ng mortar ang baybayin. Pinapaputukan ng mga machine gun ang linya ng alon. 2 oras lang, tapos na ang labanan. Habang nililikas ang mga sugatan sa dalampasigan gamit ang medevac, kinukulong naman ng militar ang natitirang kalaban. Sa unang interogasyon, lumalabas na Seattle ang naging base ng pag-atake. Sinadya itong pagtatangkang sakupin ang malaking lungsod sa Amerika, suportahan mula sa dagat at gawing matagalang pressure na punto. Gusto ng kalaban na hatiin ang lohistika, atensyon at moral sa buong West Coast? Maaari magpatuloy ang maliliit na paglapag para subukan ang baybayin, pero Seattle pa rin ang pangunahing target. Gumaganti rin ang US Northern Command sa kaparehong paraan. Inilipat ang unang Marine Division papunta sa Los Angeles Basin. Kumikilos pakanluran mula Georgia ang 3 Infantry Division, isinakay sa tren at barko ang mga armor at nabubuhay sa bilis ng digmaan ang mahabang kadena ng lohistika. Lalong humihigpit ang depensa sa impapawid sa Pacific Front na pinalilibutan ng Patriot at THAAD batteries ang Los Angeles at San Diego. Ang Combat Air Patrol ay umiikot sa Pacific, tuloy-tuloy at magkakapatong ang pagbabantay. Nagkakalat sa buong Pacific ang Carl Vinson, Theodore Roosevelt at Abraham Lincoln Carrier Strike Group para hanapin ang 2 at 3 alon. Patungo sa Hawaii at Guam ang karagdagang carrier para harangin ang kaaway. Hindi rin nag-iisa ang Amerika, nagsisimula na magkaisa ang mga alyansa. Unang nagbigay ng operasyonal na suporta ang Canada sa kanilang kapitbahay. CF-18 ang nagpatrolya mula Vancouver. Dumating mula Europa ang radar asset ng NATO, pinalawak ang surveillance sa buong Pasipiko.
Sumali ang mga destroyer ng Japanese Maritime Self-Defense Force sa US Navy para simulan ang paglilinis at kontrol sa gitnang Pasipiko. Hindi na lokal ang bigmaan. Mahigit kalahating milyong tropang Amerikano na ngayon ang kumikilo sa buong bansa. Kasama ang aktibong tungkulin, gwardiya, reserba, 3 marine divisions at ilang armor units. Sa Impapawid, halos 1,500 fighter jet ang pumupuno sa kalangitan ng Amerika, nagsasagawa ng walang humpay na air patrol. Mahigit 100 barkong pandigma at 60 submarino ang bumubuo ng matatag na depensa sa paligid ng kontinente na parang bakal na singsing na lalo pang pinapatibay bawat oras. Pinalilibutan ng missile defense system ang mahahalagang lugar at ang network ng NORAD ay patuloy na nagmamasid sa larangan. Nabigo ang biglaang pag-atake. Matatag pa rin ang Seattle pero humihina na dahil sa patuloy na presyon at naputol ang koneksyon. Hindi na rin nakakapasok ang dagdag na puwersa. Isinara na ang mga daanan sa dagat sa likod ng mga umaatake. Ang dating tuntungan ay nagiging bitag na. Matapos mapigilan ang unang pag-atake at mapatatag ang depensa sa kanlurang baybayin, nagbago ang estratehiya ng Amerika at gumanti sila. Matatag pa rin ang enclave sa Seattle. Sa ngayon, ang mga puwersa ng kalaban ay nakahiwalay sa likod ng mga linya ng US, daang milyang layo mula sa maaasahang karagdagang puwersa. Sa karagatan, nagbabago na ang sitwasyon. Lumilitaw ang bentahe ng sariling teritoryo at sumisigla ang lohistika ng Amerika. Ang tren, highway, depot at forward base ay nagsusuplay sa mga linyang pandigma ng mas mabilis kaysa kalaban. Ang akala nilang biglaan at malakas na pag-atake ay ngayon humaharap na sa realidad ng patuloy na lakas ng industriya. Nagiging kakaiba na ang sugal ng Ruso-Chinese, tila sobra na ang pagpapalawak. Mula sa mga aral ng Pasipikong kampanya noong ikalawang digmaang pandigdig, ang US ay lumilipat mula sa pagpigil tungo sa sistematikong presyon. Hindi lang para pigilan ang kalaban, kundi paliitin ang larangan ng labanan at saka burahin ito. Kapag nagawa na yon, maaari na silang tumuon sa Pasipiko at gawing libingan ito para sa anumang karagdagang puwersa. Sa bukang liwayway, pinakawalan ng Amerika ang impyerno. Lilipad ang mga B-2 Spirit bomber ng ika-500 at ika-9 na bombwing mula Whiteman Air Force Base. Misyon nila ay wasakin ang lumulutang na estruktura ng pamumuno ng kalaban sa kanlurang baybayin. Tahimik silang lumilipad sa Pasipiko na para multo, halos hindi makita sa radar. Nagpapakawala sila ng JDAM sa 2 barkong command and control ng China at Rusya. Malayo sa ibaba nila, ang mga BB-1B Lancer mula sa DIAFB ay mabilis at mababang lumalapit mula sa timog na direksyon. Sabay-sabay nilang inilalabas mula sa malayo ang kanilang mga kargang armas, nagpapakawala ng long-range anti-ship missiles na mabilis tumatakbo sa dagat papunta sa escort group at transport formation na nagtatanggol sa perimeter. Nakaposisyon na malapit sa Hawaii at Channel Islands ang Virginia at Los Angeles class na attack submarine. Sumabog mula sa kailaliman ang mga cruise missile, tinamaan ng mga naval asset at offshore logistics platform na sumusuporta sa Seattle. Sa baybayin, ang USS Zumwalt na madalas binabatikos dahil sa mga unang problema ay nagkaroon ng pagkakataon sa labanan. Habang lumalapit ang mga sasakyang pandigma sa Oregon, pinapaputok ng Zumwalt ang hyper-velocity rounds. Winawasak ang mga barko bago makarating sa baybayin. Mas malakas ang armas ng kalaban, napalilibutan sila at paubos na ang pagpipilian. Tanghali na, nagliliyab na ang mga sasakyang pandigma ng kalaban. Sunod-sunod na barko ang lumilitaw sa infrared bilang nagliliyab na anino. May ilan na humiwalay sa formasyon, ang iba ay di na makagalaw sa tubig at ang ilan ay umatras pabalik. Ang maingat na binuong armada ay nagsisimula ng mabasag dahil sa patuloy na presyon mula sa iba't ibang direksyon. Ang carrier ng kalaban ay paulit-ulit tinamaan at nawalan ng kontrol. Unti-unti itong lumilihis at lumunubog habang nakakagulo at umalis ang mga escort nito. Sa ibang bahagi, ang mga barkong pangtransportasyon na may dalang mabibigat na kagamitan para sa susunod na paglapag malapit sa Coos Bay ay tinamaan bago pa sila makalapit. Nagbago na ang takbo ng labanan. Ang Pacific Fleet ay hindi na sumusugod, nagkakawatak-watak, nasusunog at pilit ng nabubuhay. Kahit bumagsak ang hukbong dagat sa laot, may isang bahagi pa rin ng plano ng kalaban na gumawa ng mas desperadong hakbang. Sa huling pagtatangka makabawi, isang pinalakas na Marine Brigade ng kalaban ang lumapag sa Huntington Beach, timog ng Los Angeles. Dumaan sa alon ang mga landing craft at hovercraft habang tinatabingan ng putok ng baril. Sumabog ang mga bomba sa boardwalk, gumulong ang usok papasok habang rumaragasa ang tropa sa buhangin at sumulong sa baybaying lugar. Sa isang magulong sandali, nakuha nila ang teritoryo at nasakop ang hotel sa tabing dagat habang nagliyab ang signal ng kalaban mula sa itaas.
Sa Pacific Coast Highway, gumalaw ang mga armadong unit at sinubok ang lalim ng paglusob. Mukhang magtatagal ang pangalawang beachhead, ngunit mabilis ding naglaho ang ilusyon ng tagumpay. Ang unang Marine Division na nakabase lang 60 milya sa timog ang unang gumalaw. Sila ay mabilis, organisado at napakalakas. Pinalalakas ng California National Guard mula sa likuran habang pumapasok ang M-isa-isa Abrams mula hilaga at sinasara ng striker formation ng silangang daanan. Ang mga Apache gunship ay nag-operate sa mababang altitude sa koridor, habang ang AC-130 ay umiikot sa baybayin, kaya bawat galaw ay sinusubaybayan at nagiging pattern ng putukan at sagot na putok. Pagsapit ng gabi, nadurog na ang pagsalakay. Ang natitira ay hiwa-hiwalay at mabilis na nililinis, block kada block. May ilang desperadong nagtago sa parking garage at CVS, ngunit pinatahimik sila ng Marine Fire Team kinabukasan. Kinuuna ng drone ang mga pangyayari at ipinapadala sa command channel. Tahimik na boardwalk, abandonadong posisyon at mga bilanggo na may zip tie sa ilalim ng bantay. Ang mga kuha ay parang medical, walang emosyon at agad ginagawang ulat, hindi balita. Ito ang unang beses mula 1,814 na may dayuhang puwersa na natayo ng watawat sa malaking lungsod sa Amerika at hindi ito tumagal. Ang mga sumunod na pangyayari, unang linggo, nang masiguro na ang sariling bayan, lumipat ang depensa sa opensiba. Piniyagan na maglunsad ang mga Ohio-class submarino na nasa Pasipiko at Atlantiko. Mula sa tagong lugar, sabay-sabay nilang inatake gamit ang Tomahawk ang pangunahing infrastrukturang militar sa Pacific Network ng kalabang koalisyon. Winawasak ang mga pasilidad ng hukbong dagat, radar site, paliparan at sentro ng logistika mula South China Sea hanggang Russian Far East. Kasabay nito, nagsasagawa ng mga malalayuang nisyong pang-atake ang mga pormasyong B-52 mula sa Guam, Diego Garcia at kontinental na Estados Unidos. Iba-iba ang kargamento ayon sa layunin. Precision munition laban sa matitibay na target, kasama ang PSYOP packages na nag-aabiso sa kalabang sibilyan sa idinulot ng kanilang mga pinuno at hinihikayat ang pagsuko. US Cyber Command ay umatake. Sa iba't ibang lugar, naputol ang komunikasyon ng kalaban. Lalong lumakas ang loob ng mga rebelde sa teritoryo ng kalaban na suportado ng Amerika. Samantala, nagsagawa ng operasyon ang Special Operations Forces sa San Juan Islands at Olympic Peninsula, nilinis ang natitirang observation at infiltration points. Sa Alaska, nilipon ng Army ang makakahiwalay na grupong Spetsnaz na nagtangkang magtago sa liblib na lugar. Unti-unting humihina ang kakayahan ng kalaban na magkaisa at magplano. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang labanan, hindi na pinag-aagawan ang inisyatiba. Ito ay aktibong itinutulak palabas. Tuluyan nang nagbago ang takbo ng digmaan. Ang harapan sa Seattle ay tuluyan nang naiwalay at hindi na kayang panatilihin. Naputol na ang pagdating ng mga dagdag na puwersa, nauubos na rin ang bala. Hindi na kaya mag-supply mula sa Impapawid dahil kontrolado ng Amerika ang ere. Ang ilang kalabang sundalo ay sumuko na habang ang iba ay umatras sa pinatatag na posisyon at naghanda para sa malaking pag-atake na hindi nangyari. Sa likod ng eksena, dumadaan ang mensahe sa tagapamagitan. Nagbigay ng ultimatum ang kalaban, huminto o harapin ang kahihinatnan. Sa ngayon, hindi pa rin nagagalaw ang mga sandatang nuklear, ikalawang linggo. Habang pinapanatili ang kaayusan sa West Coast at kinokontrol ang pagsalakay sa Seattle, papasok na ang Estados Unidos sa bagong yugto. Sinusubukan nitong magtatag ng pangmatagalang depensa, buong industrial na mobilisasyon at pagbuwag sa anumang natitirang banta. May bakas pa rin ang unang pag-atake sa sariling bayan. Sira ang daungan, baluktot ang tulay at sunog ang mga tindahan. Ngunit nagbago na ang laban. Hindi na lang ito tungkol sa pagkaligtas, kundi sa kontrol. Sa isang sirang bodega sa tabi ng Tacoma, binilang ng sarhento ng Marines ang natitirang bala, 3 magasin. Nagradyo siya sa command, may paparating pa at utos ay panatilihin ang posisyon. Sinunod niya ito. Patuloy pa ring pinag-aawayan ang Seattle kahit napalibutan na ito. Muling nabawi ang Joint Base Lewis McChord at nagpapatuloy ang paglilinis sa industrial na koridor ng Tacoma mula sa mga natira ng unang labanan. Sa likod ng mga harapan, hindi nagsasapalaran ang mga tagaplano. Nagsimula silang gumawa ng matibay na perimeter na lagpas pa sa kontinental na Estados Unidos.
Magiging isang kuta ang Hilagang Amerika, dumadagsa ang mga karagdagang puwersa sa Guam, Hawaii at Puerto Rico. Ang Panama Canal ay inilagay sa proteksyon ng militar kasama ang mga autoridad ng Panama, kaya maayos ang galaw ng lohistika sa pagitan ng mga karagatan. Sa Caribbean at Golpo ng Mexico, binabantayan ng mga sasakyang pangbantay ang mga daanan ng dagat at sinasara ang natitirang puwang sa pagbabantay. Pinairal ang Rio Pact na napalawak ng digmaan sa mas malawak na seguridad. Ang Canada na lubos ng nakatuon ay higit pang pinatatag ang Vancouver laban sa pressure sa baybayin at isinama ang Nova Scotia sa mga ruta ng pagpapatrolya sa Hilagang Atlantiko. Nagpadala ang Mexico ng mga elite na unit kontra kartel upang tiyakin ang seguridad ng Hilagang hangganan nito. Nakikipag-ugnayan din ito sa mga formasyon ng US na nag-operate sa California. Sa timog, nagsisilbing base ang Brazil at Colombia para sa reconnaissance flight at naval refueling. Sa sariling bayan, pinapatunayan na ng Space Force ang halaga nito. Agad na inilunsad ang mga surveillance satellite kapalit ng nawala sa unang labanan. Naibalik din ang GPS at komunikasyon satellite. Pinabilis ng DARPA ang paggawa ng satellite hopping prototypes. Bagong antas ng pagmamasid ang umiikot ngayon sa mundo. Sa baybayin ng US, isang network ng over-the-horizon radar at blimp mula Baja hanggang British Columbia ang nagbibigay ng tuloy-tuloy na maagang babala. Ang mga unit ng Civil Air Patrol ay nagbibigay ng pagbabantay sa mababang altitude habang ang mga sibilyang drone operator ay nagpapalawak ng di formal na pagmamasid sa baybayin sa ilalim ng koordinadong paggabay. Nagbibigay ng real-time na obserbasyon sa Regional Command Center ang lokal na komunidad sa dagat, fleet ng mangingisda, pribadong may-ari ng bangka at Coastal Patrol Auxiliary. Hindi na lang militar ang kasali ngayon. Sa ikatlong linggo, isang Martes ng 11:47 ng gabi, lumabas ang huling F-100 at 50 sa produksyon ng planta ng Ford sa Dearborn, Michigan. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, nag-iba na ang assembly configuration. Hindi na truck ang susunod na lalabas. Todo arangkada na ang lakas ng industriyang Amerikano. Sa buong bansa, binabago ang assembly lines magdamag. Bumagal ang produksyon ng sibilyan dahil lumipat ang mga pabrika sa paggawa para sa militar. Ang mga planta ng aerospace na dati ay nakatuon sa mga komersyal na order ay nagsisimula ng gumawa ng mga drone, bala at mga bahagi ng eroplano sa walang humpay na bilis. Pinalawak ng mga tagagawa ng depensa ang operasyon sa 24 na oras habang tumataas lingguhan ang target sa produksyon. Sumusunod ang mga shipyard. Sa Virginia, Maine at Mississippi, maraming nasirang barkong bumalik mula Pasipiko ang nasa dry dock. Nagtatrabaho ang mga repair crew ng walang tigil, inaayos ang mga katawan ng barko, nagpapalit ng mga sistema at ibinabalik agad ang mga barko sa serbisyo sa lalong madaling panahon. Ang lumang reserbang barko ay ina-upgrade gamit ang modular missile pod at AI-based na pagsubaybay sa banta. Samantala, bumibilis ang paggawa ng mga barko at dumarami rin ang mga tauhan dahil sa emergency powers ng digmaan. Unang tinawag maglingkod ang mga mekaniko, inhinyero, lingguista, eksperto sa cyber at tagaplano ng lohistika. Bago pa ipatupad ang sapilitang pagkuha, pumipila na ang mga tao sa recruiting station. Nagbabalik enlist ang mga veterano at dumarami ang reserve units. Sa buong bansa, ang mga training base ay tumatakbo sa pinakamataas na kapasidad. Bitulad ng ibang bansa na nasangkot sa mahahabang digmaan, nananatili sa Estados Unidos ang pinakamalaking estratehikong bentahe nito, ang distansya. Matatag ang enerhiya at agrikultura dahil sa geographical na swerte ng isang bayang nananatiling buo. Walang taggutom o kakulangan sa gasolina pero nag-a-adjust ang mga Amerikano. Nililimitahan ng gasolina at bumaba ang mga hindi mahalagang biyahe. Nag-oorganisa ang mga komunidad ng lokal na kampanya ng suporta. Nagkaroon ng mga victory garden sa bakuran at bakanteng lote, hindi dahil kailangan, kundi sumisimbolo ng mas malalim na bagay. Nabigla ang bansa sa pananakop. Unti-unti nang nagbabago ang bansa dahil sa tugon. Samantala, nabigyang pansin ang mga lihim na laboratorio ng Pentagon para sa black budget. Ang mga proyektong ilang taon nang nakatago sa mga classified na budget ay biglang naging mahalagang pangangailangan sa panahon ng digmaan. Lumitaw ang mga experimental na drone sa ibabaw ng larangan ng labanan. Sinusuri ng advanced na AI ang maraming datos para tulungan ng mga kumander tukuyin ang estratehikong pasilidad na targetin. Hindi lang sa gobyerno nangyayari ang biglaang inobasyon. Mabilis din nagbago ang Silicon Valley at maraming startup ang tumutok sa mga problemang militar. Ang mga logistics algorithm ay nag-o-optimize ng paggalaw ng gasolina, bala at mga tauhan sa libu-libang milya. Nag-uunahan ng software engineer na gawing matibay ang mga komunikasyon network laban sa aberya.
Ang mga cybersecurity team ay nagtatrabaho ng walang tigil sa pag-aayos ng mga kahinaan sa sandaling lumitaw ang mga ito. Lubos nang nakatuon ang mga kolektibong depensa ng NATO kasama ang mga barko ng kaalyado sa pagpapatrolya sa Atlantiko habang pinalalawak ng European Air Force ang deployment sa Hilagang Amerika at Arctic. Nagiging operasyon ang mga pinagsamang ehersisyo at mabilis ang pagbabahagi ng impormasyon. Sa Pasipiko, ang mga kaalyado ng Amerika ay mula suporta na yo'y nakikipagpartner na. Ang Australia at Hapon ay naging mahalagang katuwang ng koalisyon. Pinalawak ang pagmamanman at pinrotektahan ang mga daanan sa dagat. Kasabay nito, tumataas na ang pressure sa ekonomiya at lumalaganap ang mga parusa lampas pa sa orihinal na koalisyon. Ang mga bansang dating neutral ay lumalayo na sa agresor. Tinatapos ang mga kontrata sa kalakalan, humihigpit ang pinansyal na network at nasisira ang ugnayang diplomatiko. Nagsisimula ng maramdaman ng epekto ng digmaan sa ekonomiya kahit sa malalayong lugar. Akala ng kalaban ay mapapabagsak nila ang Amerika, ngunit nagkamali sila. Ika-4 na linggo. Isang guro sa Portland ang nagdikit ng guhit kamay na mapa ng Pacific Northwest sa pader ng silid-aralan at hindi ito tinanggal. Nagbukas na ulit ang mga paaralan, ngunit nagbago na ang lahat. Ang mga emergency drill ay kasing normal na ng fire alarm. Mas maigpit na ang seguridad kahit saan. Dumami ang nag-e-enroll sa ROTC sa mga kolehiyo. Parte na ng araw-araw ang digmaan. May mga bandilang lumitaw sa mga bintanang matagal nang walang palamuti. Binago ng labanan ang bansa. Naniniwala ang mga tagaplano ng depensa na ang naipit na kaaway ay delikado pa rin. Patuloy namang nagbabantay ang intelligence analyst sa posibleng paggiganti o lihim na operasyon. Sa buong bansa, ang mga Patriot, THAAD, Aegis Ashore Batteries at NASAM systems ay nakapalibot sa bawat pangunahing lungsod. Nagniningning ang mga radar screen buong gabi. Binabantayan at sinusubaybayan ang lahat ng daan papunta sa kontinente. Sa Pacific Northwest, naroon pa rin ang pinakakitang bakas ng digmaan. Hindi na nanganganib bumagsak ang Seattle pero hindi pa rin payapa. Mahigpit pa rin ang kontrol sa lungsod na napapaligiran ng seguridad at tuloy ang pagbabantay habang napapatuloy ang operasyon ng pagbangon at paglilinis. Ang tanging hindi bumabalik sa normal ay ang paninindigan sa depensa. Permanente na yun ngayon. Ang Amerika ay naging isang kuta na. Pagkalipas ng 4 na linggo mula sa pag-atake ng kalaban, patuloy lumalakas ang puwersa ng Amerika. Abot kontinente na ang linya ng supply, tuloy-tuloy ang operasyon ng pabrika at nagkakaisa pa rin ang mga kaalyado. Maaring may natitirang kabanata sa digmaan, ngunit malinaw na ang direksyon ng kwento. Anuman ang sumunod, negosasyon, pagbagsak, paglala o hindi tiyak na kapayapaan, nasa kamay na ngayon ng Estados Unidos ang inisyatiba. Hindi na sumusulong ang mga umaatake, tumutugon na lang sila. Ang pananakop sa Seattle ay nagpagulat sa mundo, pero hindi sa inaasahang paraan. Ang inaasahan nila ay takot. Sa halip, nakita nila ang lakas ng loob. Inakala nilang magkakawatak-watak, ngunit natagpuan ang pagkakaisa. Inasahan nilang mabasag ang Amerika dahil sa digmaan sa sarili nitong lupa. Imbes, ginising nila ang lakas ng bansa. Nasira ang kalaban nilang hukbong dagat at natalo ang mga piling sundalo. Binago ng pag-atake ang mundo sa loob ng ilang oras, ngunit binago ito ng tugon sa loob ng maraming taon. Ilang dekada nang sinusuri ng military historian ang operasyon para matukoy kung kailan ito nagkamali. May ilan na itinuturo ang mahabang supply lines at ang iba ay ang pagkabigong makuha ang kapangyarihan sa dagat. Bibigyang diin ng iba ang paniniwalang kayang mabuhay ng limitadong okupasyon sa kabila ng industrial, geographical at pampulitikang bigat ng Hilagang Amerika. Ang pagtatangkang baguhin ang balanse ng kapangyarihan ay nauwi sa labis na pagpapalawak ng estratehiya. Isang kampanyang naguwi ng balita, sumakop ng teritoryo at kumuha ng pansin ng mundo, ngunit mas mahirap pala panatilihin ang tagumpay kaysa makuha ito. Ang pinakamahirap sa pagsalakay sa Amerika ay hindi ang pagpasok, kundi ang paglabas. Salamat sa pagsama. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa susunod na Map Pack.